ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bawat araw ay ginagawa natin ang ating makakaya, ngunit minsan ay may mga desisyon tayo na hindi pala kanais-nais. Ikaw kabarangay, may nagawa ka na ba sa buhay na pinagsisihan mo at gusto mong remedyohan? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Masaya akong makapagsulat sa inyo, Papa Dudut. Matagal na kaming sumusubaybay ng aking pamilya sa inyong programa. Ikagagalak namin, lalo na ng anak ko kapag marinig namin sa radyo ang aming kwento. Tungkol kasi sa aming mag-ina ang ibabahagi ko sa inyo. Ako si Kelly, 56 years old at isang single parent. Maaga kong naranasan ang pagiging ina, isang bagay na hindi ko inaasahan, ngunit kinailangan kong tanggapin. Noong 18 years old ako ay nagkaroon ako ng karelasyon at nagkaanak kami. Si Christine ang anak namin, Papa Dudut. Pagkalipas ng ilang taon ay naghiwalay kami ng tatay ni Christine at sa akin napunta ang obligasyon ng pagpapalaki sa bata. Akala ko ay kakayanin kong buhayin ang anak ko ng mag-isa, Papa Dudut. Marami pa pala akong dapat na matutunan tungkol sa pagpapalaki sa kanya. Kabilang na po dito ang pagbibigay sa anak ko ng sapat na atensyon, Papa Dudut. Nakauwi na sa wakas. Mama! Christine, nak. Miss na miss ko po kayo. Payakap nga si Mama. Kamusta po ang araw niyo, Mama? Ay, nag-overtime na naman kami kanina. Ang dami kong ginawa ngayon. Nung pauwi naman ako, ang tagal ng biyahe, sobrang traffic sa labas. Ikaw, nandito ka lang sa bahay, no? Opo. Behave ka ba ngayong araw? Opo. Nagawa mo na yung mga assignment mo para sa school. Nagawa ko na po. Ma, kailan mo ulit ako sasamahang gumawa ng mga assignment ko? Miss ko na rin po kasi yung sabay po tayong nag-aaral eh. Di ko alam, Christine eh. Di ko na yata magagawang samahan ka pa sa mga gagawin mo. Lumalaki ka naman na. 7 years old ka na. Kakayanin mo nang gawin yung mga assignment mo ng mag-isa. Sandali lang nga, ilalapag ko muna tong hawak ko. Ano po yung dala nyo? Bumili ako ng ulam natin. Di ko kaya magluto ng hapunan natin ngayong gabi. Pagod talaga ako galing sa trabaho. Ihain ko muna to sa isang mangkok. Ay! Ang kalat naman sa lamesa. Tingnan niyo po yung lamesa, Ma, oh. May dinrawing po ako. Ito po, oh. Tingnan niyo yung drawing ko, Ma. Ano ba naman to mga pangkulay mo? Iniwan mo na lang na nakakalat sa lamesa. Sa susunod, iligpit mo naman pagkatapos mong gamitin. Sige po, ililigpit ko na po. Alam mo namang wala ako sa bahay palagi eh. Hindi ko magagawang ayusin ang kalat mo. Yung school bag mo naayos mo na ba? Opo. Ibalik mo na sa bag yung mga pangkulay mo para may magamit ka bukas sa klase, ha? Sige po, Ma. Ikaw na munang umasikaso sa sarili mo. Hindi na tayo tulad ng dati na nasasamahan kita palagi. Alam mong kailangan pumasok sa trabaho si Mama. Kailangan natin ng panggasto sa bahay. Opo. O siya, sige, ihahain ko na yung pagkain. Nakababad na ba sa sabon yung uniform na sinuot mo kanina? Hala, nakalimutan ko po. Nakalimutan mo na naman. Simpleng ibababad mo lang yung damit mo, hindi mo pa nagawa. Sorry po, Mama. Ilang beses kong sasabihin sa'yo. Lalabang ko pa yung mga damit mo. Ibabad mo sa sabon para pagka-uwi ko, diretso ko nang malalaban. Sorry po talaga. Please, tulungan mo rin si Mama, ha? Nahihirapan si Mama pero kinakaya ko. Opo. Ay, sige na. Kumain ka na. Nihanda ko na yung pagkain mo. Sabay na po tayong kumain, Ma.
Magpapahinga muna ako. Kukusutin ko pa kasi yung mga damit mo para may maisuot ka bukas. Mauna ka nang kumain. Ma, tingnan niyo po muna yung dinrawing ko. Magbibihis muna ako, papasok na ako sa kwarto ha. Sige na po, ma. Silipin niyo po kahit sandali lang. Tingnan niyo po. Ayan po. Dinrawing ko po tayong dalawa na magkasama po, tsaka nakasmile po tayo. Masayang-masaya po tayo, ma. Tingnan niyo. Tignan ko mamaya. Kumain ka na. Pagkatapos mong kumain, ibabad mo sa tubig yung mga pinagkainan mo. Kailangan mo nang matutunang kumilos sa bahay para maasikaso mo yung sarili mo. Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi tayo palaging magkasama. Papa Dudut, nakita kong hindi ko kayang ipagsabay ang pag-aaruga ng bata at ang pagtatrabaho. Tinutukan ko na lamang ang aking trabaho at kumuha ng yaya para kay Christine. Sa pagiging abala ko sa trabaho ay nabawasan ng husto ang oras na inilalaan ko para kay Christine. 25 taong gulang pa lamang ako noon, Papa Dudut. Akala ko noon na malaki na ako sa edad na ito, na kaya ko nang maging isang magulang. Mahirap pala lalo na kapag isa kang single parent. Ako ang tumayo bilang nanay at tatay ng aking anak. Kinailangan ko rin kasi na maghanap buhay upang matustusan si Christine. Pakiramdam ko nooy hindi pa ako handang magkaanak o magkaroon ng obligasyon. Maraming beses na pumasok sa isipan ko kung gaano kalaking ginhawa sana kapag wala akong anak. Hindi ko sana naranasan noon ang hirap ng pagsasakripisyo para sa bata. Naisip ko ito lalo na kapag nagiging makulit si Christine. Ngunit sa kabila ng mga hindi magagandang naisip ko ay pinanindigan ko pa rin ang aking anak. Paulit-ulit kong tinandaan na wala siyang kasalanan sa sitwasyon namin. Kaya lang, Papa Dudut, kahit gaano kahaba ang pasensya ng isang tao ay may hangganan din po ito. Dahil na rin sa magkapatong na mga problema at ang pagkadismaya ko sa pagiging single mom, nagkaroon ng araw na nasagad ako sa kakulitan ni Christine. May nagawa tuloy akong pagkakamali sa anak ko. Ito ay ang ipinakita ko na hindi ko pinapahalagahan ang nararamdaman niya. At mas pipiliin ko pa ang trabaho kumpara sa kanya, Papa Dudut. Gising na po pala kayo. Ngayon pa lang po kayo aalis? Oo, anak. Nasobrahan kasi ako sa tulog. Nauna ka na nga gumising sa akin eh. Ipinagluto ka na rin pala ng pagkain ni Yaya. Opo. Mama, kumain na rin po kayo. Sabay na po tayo. Hindi pwede, baka malate ako. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Sige na po. Marami po yung ulam. Sayang naman po kung di kayo kakain. Inyo na yung ulam. Doon ako kakain sa trabaho. Magbabanyo na muna ako bago umalis. Ay, teka po, Mama. Sandali lang. Ma! 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 May papakita lang po ako sa inyo, Ma! Buksan niyo yung pinto. May papakita lang po ako. Ang kulit mo naman! Umurong tuloy yung ihi ko. Ano ba kasi yun? Tingnan niyo yung ginawa ko, Ma, oh. Bago po kayo umalis, tingnan niyo po muna to. Ito po, oh. Tingnan niyo, inayos ko po yung toy box ko. Lahat po ng toys ko, nilagay ko po dito sa loob. Ginawa ko po yung bilin niyo sa akin. Maganda po ba? Paulit-ulit kang kumatok sa banyo para lang dyan? Sorry po, Mama. Mamaya ako natitignan yung ginawa mo. Alam mo na nga nagmamadali ako. Teka, saan na nga ba yung bag ko? Ito. Sa trabaho na lang ako iihi. Hindi niyo na po ako pinapansin tulad ng dati. Ganun talaga. Nagbabago ang buhay. Ma, baka naman po pwedeng samahan niyo ako ngayon. Sa day off ko na lang. Ilang beses niyo na pong sinasabi yan eh. Pag day off niyo, lagi naman po kayong tulog. Syempre, pagod ako. Dito na lang po kayo sa bahay, Ma. Alam mong kailangan ko magtrabaho. Lagi naman po kayong wala eh. Hindi na po tayo nagkakasama. Wala naman akong choice.
Sobra pong namimiss ko na kayo, Ma. Ayaw ko po kayong umalis. Anong gusto mo? Dito lang po kayo. Samahan niyo po ako. Ha? Samahan niyo na po ako ngayon, Ma. Huwag ka naman magpa-importante. May iba ako mas kailangan gawin. Kahit ngayon lang po. Anong sinabi mo ngayon lang? Opo, ngayong araw lang po, Ma. Tapos, pag pinagbigyan kita, ano mangyayari? Magsasama po tayo tsaka maglalaro. Masaya po yun, Ma. Ano ba yan? Wala na akong oras para sa laro. Kahit naman po anong gawin natin, okay lang po. Basta po ang mahalaga kasama ko po kayo. Hindi pwede. Ma, please naman po kahit ngayon lang. Ano ba yung sinasabi mo na ngayong araw lang? Kung pagbibigyan kita ngayon sa gusto mo, tingin mo sapat na yon? Eh sigurado naman ako na sa susunod na araw gugustuhin mong samahan ulit kita. Hindi, Ma. Ngayon lang po talaga. Sigurado kung hihiling ka ng isang araw pa. Pagkatapos sa susunod ulit noon, hanggang hindi na tayo matapos at puro laro na lang aatupagin natin. Promise po, Ma. Ngayong araw lang po. Maniwala kayo. Sasamahan ka ni Yaya habang wala ako. May kalaro ka na. Magkaiba naman po kayo eh. Ikaw po yung gusto kong makasama. Ay, hindi ka talaga magpapatinag. Aalis na nga ako para matapos na to. Please naman po, Ma. Kapit ka ng kapit sa braso ko. Dito ka lang po. Bitawan mo nga ako. Ma, huwag kang umalis. Bahala ka dyan. Mag-iiyak ka kung gusto mo. Ma, wag mo akong iwan, Ma. Mama. Wag mo akong iwan, Ma. Mama. Papadudot magmula noong hindi ko pinagbigyan si Christine sa araw na yon ay nagbago ang pakikitungo namin. Napansin kong hindi na siya naglalambing na katulad ng dati. Nabawasan ang paglapit at pangungulit ni Christine sa akin. Hindi na rin siya palangiti at nagmukhang malungkot ang kanyang mga mata. Nung unay nakaramdam ako ng ginhawa dahil nabigyan ang buhay ko ng katahimikan. Mas natutukan ko ang mga dapat kong gawin. Subalit may ugali si Christine na madaling makapagkapalagayan ng loob ng kahit na sino, papadudot. Mabait talaga siyang tao at mabuti ang kalooban. At sa katagalan ay hinahanap-hanap ko rin po ito. Kaya lang tuwing magkasama kami noon ay meron ng pag-aalinlangan na parang siya na mismo ang umiiwas sa akin. Ginagawa ko na lamang ang aking obligasyon at sinusuportahan siya sa aspetong pinansyal. Kaya lang kahit sabihing nasusustentuhan ko siya, sa katagalan ko lamang naintindihan na kulang ito para ipakita ang pagmamahal sa anak. Lumipas ang panahon at hindi ko na namalayan ang mga araw at taon na hindi ko kasama si Christine. Hanggang sa lumaki na siya. Dito na tuluyang nagkalayo ang loob namin sa isa't isa, papadudot. Meron ng lamat sa aming dalawa at hindi ko pa noon naunawaan ang dahilan nito, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabilis lamang ang panahon, papadudot. Kamukat-mukat ko ay dalaga na si Christine. Edad 30 na at nagtatrabaho na rin. Dahil sa pagkalayo ng loob naming mag-ina, ay hindi ko man nalaman na nagkaroon si Christine ng nobyo. Biro mo ha, 2 taon na pala silang nagsasama ng nobyo niya bago niya ito ipinakilala sa akin. Kahit sa pag-aasawa nilang dalawa ay binalitaan na lamang ako ni Christine noong kasal na sila. Wala na ako nagawa kundi ang magulat. Maliban sa magkaiba na kami ng bahay ni Christine ay halos wala na akong alam noon sa nangyayari sa kanya. Hindi ko alam ang kanyang kalagayan o kung ano man ang saloobin niya. Hindi ko man lang siya natatanong kung kumusta na siya. Saka lamang ako na balitaan noong tumawag sa akin sa telepono ang asawa niyang si Ben. Doon ko muling naramdaman ang pagkasabik na makarinig ng anumang balita sa anak ko. Ito pala hindi ka nais-nais, papadudot, dahil may nakatanim palang mabigat na saloobin sa puso ni Christine.
Sino kaya itong tumatawag? Hello? Hello? Tita Kelly? Si Ben po to. Oh, Ben. Napatawag ka. Kumusta kayo ni Christine? Yun nga po. Kaya po ako tumawag sa inyo. Tungkol po sa anak nyo. Paano ko ba ito sasabihin? Ayos lang ba si Christine? Maayos naman po ang kalagayan niya. Wala naman po siyang sakit o anuman. Pero Pero ano? ano kasi, ilang araw na pong ganito si Christine. Yun bang wala sa hulog? Anong ibig mong sabihin? Di ko rin po kasi talaga alam kung ano nangyayari sa kanya. Sa tagal namin magkakilala ni Christine, ngayon lang siya nagkaganito talaga. Alam niyo naman po siguro na matagal nang bugnutin si Christine. Oo, alam ko. Minsan magugulat ako. Bigla na lang siya mawawala ng gana ng walang dahilan. Hindi ko naman siya inaaway. Alam ko na yung senyalis kapag bad mood siya. Nagmumukha siyang may malalim na iniisip at tatahimik siya. Saka siya mag-walkout at magkukulong sa kwarto. Kapag nagkakaganon siya, hinahayaan ko na lang muna siya. Palilipasin lang naman ang oras at mamaya makakausap ko na uli siya. Kaso po ngayon, Pero kumusta nga si Christine ngayon? ilang araw na kasi siyang ganon. Ayaw niya nang bumangon. Pang ilang araw na ba? Kung tama ang kwenta ko, 1 linggo na siya nakapulupot sa higaan. Ang ginagawa ko, pinapatawa ko siya at pinapakain ko. Kaso, hindi na tumatalab sa kanya. Kahit anong pagpapalakas ng loob ko sa kanya, ganun pa rin po siya. Ba't naman lumala yung pagiging moody niya? Ewan ko nga Akala ko panandalian lang yung lungkot niya. Matagal na siya nagpapakita ng ganitong pag-uugali. Naiintindihan kong moody siya dahil sa lungkot na dinadala niya. Pero ang sa akin lang kung ano man ang pinagdadaanan niya sa buhay, subukan man lang niyang patawarin. May problema ba si Christine? Hindi ako sigurado. Tahimik naman ang buhay namin mag-asawa. Mabait ako kay Christine at mahal ko siya. Pero siguro, Anong siguro? lagi niyang naaalala yung nakaraan niya. Madalas siya itong ino-open sa akin. Di raw siya masaya nung bata pa siya. Ang lungkot daw talaga niya. Pakiramdam daw niya na walang nakakaintindi sa kanya. Pero, paano magkakaganon? Nung maliit pa si Christine, hindi naman siya nakaranas ng paghihirap. Sinigurado kong may sapat kami sa lahat ng pangangailangan. Masunurin din siyang bata. Hindi talaga siya pasaway, kaya hindi naman siya napasok sa anumang gulo. Wala rin naman siyang naikwento sa akin na pwede kong pagdudahan. Hula ko lang to Siguro kailangan po kayo makausap ni Christine. Na makausap ako? Bakit naman sa tingin mo? Baka lang po may kinalaman sa inyo sa pagsasama niyo mag-ina. Mukhang malalim po kasi ang ugat nitong nararamdaman ni Christine. Lagi niya po sinasabi sa akin na pakiramdam niya malayo sa kanya yung nanay niya. Pakiramdam niya wala raw tumuturing sa kanya bilang pamilya. Ha? Kaya nga po ako tumawag sa inyo kasi gusto ko sanang dalawin niyo si Christine. Baka po makatulong sa kalagayan niya. Baka kasi may kailangan lang po kayong pag-usapan. Magkaliwanagan lang kayo. Pero, bakit? May nagawa ba ako? Iyan pala ang nararamdaman niya tungkol sa akin? Subukan na lang po natin. Puntahan niyo po siya at unawain niyo po. Sana pagbigyan niyo po ang hiling ko sa inyo. Kasi ayoko po siyang sumuko sa buhay. Papa Dudut, nag-alala ako sa pag-uusap namin ni Ben. Nalaman ko sa kanya na may pinagdadaanan si Christine. Seryoso na rin ang kalagayan ng anak ko upang sadyain akong kausapin ni Ben at humingi sa akin ng tulong. Nagtataka pa ako noon kung anong magiging suliranin ng anak ko. Gayong mukha namang maayos ang sitwasyon niya. Kahit matagal nang hindi nagkukwento sa akin si Christine ay hindi ko makita noon ang anumang problema sa kanyang buhay. Maganda ang buhay nilang mag-asawa, Papa Dudut. Mabuting tao rin si Ben at maasikaso. Hindi ko alam kung ano pang magiging dahilan upang panghinaan ng loob si Christine. Hinangad kong masasagot ang aking mga katanungan sa pagdalaw ko sa bahay nila ni Ben, Papa Dudut. Tita Kelly, Ben, masaya ako makita ka ulit. Ngayon lang uli ako nakadalaw sa inyo. Natutuwa ako na malinis pa rin kayo sa bahay, ha?
Naku, sa labas lang po ng bahay yan. Dito pa lang po ako nakakalinis sa labas. Kaya lang, sa loob ng bahay, pagpasensyahan niyo na po at makalat. Hindi pa po kasi kami nakakapagligpit. Ako lang po kasi ang kumikilos ngayon sa bahay. Pasok na po tayo. Hala, magulo na pala sa loob ng bahay nyo. Hindi ko akalain kapag nasa labas ka. Ikaw rin ba nagluluto ngayon? Opo. Sinisikap kong lutuin lahat ng mga paboritong ulam ni Christine. Pakonti-konti lang po siya kumain. Pero buti napapakain ko po siya kahit papano. Oh, nasa na nga ba siya? Nasa kwarto po. Hatid ko po kayo sa kanya. Dito po tayo, tita. Christine, andito mama mo. Dinalaw ka niya. Ha? Si Mama? Papasukin ko na siya, ha? Christine, Ma, Maiwan ko po muna kayong dalawa. bakit nandito ka? gusto ko lang kumustahin ka. Ilang araw ka na raw hindi lumalabas ng kwarto nyo. Sinabi yan sa'yo ni Ben? Oo, nag-aalala siya sa'yo. Okay ka lang ba? Ewan ko ba? Kailan mo pa ito nararamdaman? Ano, ganito lang talaga ako minsan. Tinatamad lang ako. Wala ka lang sa mood? Oo. Isang linggo ka na raw hindi bumabangon. Ang tagal mo nang wala sa mood. Ewan ko ba? Kumusta ka ngayon? Ayos naman ako. Kumain ka na ba? Baka nagugutom ka na. May gusto ka bang kainin? Bibilhin ko na. Okay na ako, Ma. Kung ano yung gusto mo sabihin mo lang. Wala naman akong gusto. Huwag kang mahiya, mahilig ka sa ice cream, di ba? Gusto mo ba? Hindi na. Ayokong kumain. Ayoko rin ng kung ano. Hindi ko alam kung ano yung gusto ko o kung may gugustuhin pa ba ako. Ikaw bahala. Ano bang pakiramdam mo ngayon? Yung totoo? Wala. Wala akong nararamdaman. Manhid na ba ako kapag ganon? Hindi ka manhid. May nararamdaman ka kaya ka nawawala ng gana. Ang tanong, ano yung nararamdaman mo? Hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam. Tingnan mo nga, hindi mo na naaalagaan yung sarili mo. Kasi may bumabagabag sa'yo, may problema ka. Pero wala naman akong dapat problema, di ba? Dapat masaya ako eh. May nagmamahal sa akin. Nandyan si Ben. Mapayapa kaming nagsasama. Nandyan ka rin, Ma. Tsaka mukhang masaya ka naman, kaya okay na sa akin yun. Pero ikaw ba? Gusto ko rin maging masaya ka. Kaso hindi ko na alam kung paano eh. Parang nakalimutan ko na kung paano sumaya. Tsaka, huwag mo na akong problemahin, Ma. Alam ko namang busy ka eh. Marami kang ginagawang importante. Kahit gaano ako kabisi, walang mas iimportante kesa sa'yo. Hindi. Sinasabi mo lang yan. Nakakaabala ako sa'yo, yun ang totoo. Ayoko mahirapan ka ng dahil sa akin. Kung ano-anong iniisip mo, hindi ka nakakaabala sa akin. Talaga ba? Bata pa lang ako eh. Tinuruan mo na akong maging independent para kayanin ko habang wala ka. Oh, tingnan mo ako ngayon. Kaya ko naman yung sarili ko. Sinikap ko na tumayo sa sarili kong mga paa para hindi na kita abalahin pa. O eto na, natuto na akong kumilos ng hindi ka kailangan hanggang sa hindi na kita hinahanap. Nasanay na ako nag-iisa, Ma. Di ba ito naman yung gusto mo? Oo, pero sa ikabubuti mo naman yan. Para sa akin ba talaga? O baka naman para sa sarili mo? Akala ko pag hindi na ako maging abala sa iyo matutuwa ka na magugustuhan mo ulit akong makasama. Pero ang nangyari mas lumayo ka pa eh. Kala ko mas mapapalapit tayo. Yun pala mas lumawak yung distansya sa ating dalawa. Nakita ko naman kasing kaya mo na mag-isa, kaya hinayaan mo na ako, ganon. Tuwing tinatanong ako ni Ben kung kumusta yung kabataan ko, yung sinasagot ko lang malungkot ako. Pag kinukumusta niya tayong dalawa, mas lalong hindi ko alam ang isasagot sa kanya. Christine, Alam mo, Ma, habang lumalaki ako, dami kong gustong i-share sa'yo ng mga bagay. Hinintay kong bigyan mo ako ng panahon. Pero sa kasasabi nyo ng mamaya na, nabaon ko na lang sa limot yung mga ikukwento ko dapat sa inyo.
Alam mo namang lagi akong pagod sa trabaho noon. Alam ko naman yun, May. Babad kayo sa trabaho dahil kailangan natin yun. Ang kaso ginamit mo rin palusot yun para iwasan yung kakulitan ko eh. Pero makulit ka talaga noon. Siyempre, dati bata pa ako noon eh. Natural naman sa bata yung maging makulit, di ba? Alam mong hindi na kita maaasikaso pa. Yun na nga eh. Kaya kesa mapagod kayo lalo sa akin, pinaalagaan nyo na lang ako sa ibang tao. Hindi nyo nga lang masabi sa akin na ayaw nyo talaga akong makasama. Tingin ko nga, natuwa pa kayo nung nagsimula ako umiwas sa inyo eh. Hindi ko alam na ganito yung nararamdaman mo. Wala naman kasi kayong pakialam sa akin. Kaya wala akong masagot kay Ben tungkol sa ating dalawa. Dahil wala naman tayong pinagsamahan eh. Masyado nang lumayo yung loob natin sa isa't isa. Hindi ko sinasadya na mangyari to sa ating dalawa. Meron akong tanong na matagal nang gumugulo sa isipan ko. Ayoko na nga maalala yun eh, pero bumabalik na naman sa akin. Ang alin? Ginusto niyo ba ako bilang anak niyo? Ha? Ginusto niyo ba ako sa buhay ninyo? Bakit mo naman natanong yan? Ramdam ko naman yun eh. Na ang tingin niyo kasi maaga kayo nagkaanak. 18 years old pa lang kayo nung dumating ako sa buhay niyo. Nangyari nang nabuntis kayo kaya nung nandyan na ako, tiniis niyo na lang. Napilitan lang kayo. Natanggapin ako. Pero iba naman talaga yung gusto niyo para sa sarili niyo noon, 'di ba, Ma? Kung may pagkakataon na mabago niyo yung nakaraan niyo, pipiliin yung wala ako sa buhay niyo. Kasi hindi sana mahirap yung buhay niyo kung wala ako. Nagawa niyo pa sana yung mga gusto niyo. Natupad sana yung mga pinapangarap niyo. Marami kayong pangarap eh. Pero hindi ako kasama doon. Sorry, anak. Hindi ko kakayanin kung totoo nga yung hinala kung hindi ako mahalaga sa inyo. Ginawa ko lahat para mapasaya kayo. Pero kahit ano palang gawin ko, kulang pa rin. Kasi ako mismo yung problema nyo eh. Sorry ma, sorry talaga kung nahirapan kayo dahil naging anak nyo ko. Kung pwede kong piliin na hindi dumating sa buhay nyo, gagawin ko yon para sa inyo. Mas pipiliin ko yung mawala kaysa mahirapan kayo. Kasi mahal ko kayo sa kabila ng lahat ng ginawa ninyo. Papadudot nagulantang ako sa pagbahagi ni Christine ng kanyang nararamdaman. Nakonsensya ako sa mga sinabi niya dahil may katotohanan ito. Noong humirap ang buhay naming mag-ina ay maraming beses kong naisip na mas maginhawa sana kapag wala akong anak. Subalit hindi dahil naisip ko ito ay ginusto ko na itong mangyari. Hindi ko lamang lubos na naiwasang maipakita ang aking panandaliang saloobin. Alam kong hindi nararapat na maramdaman ni Christine ang aking sama ng loob sa obligasyon ko sa kanya. Nagkaroon ng depresyon si Christine nang dahil dito, Papa Dudut. Paulit-ulit kong tinatanong sa aking sarili kung kailan nagsimula ang depresyon ni Christine. Ang alaalang nangibabaw sa isipan ko ay yung maliit pa siya at nagpasama sa akin ang isang araw ngunit malamig ko siyang tinanggihan. Isang araw lamang ang hiniling niya pero hindi ko pa ito ibinigay sa kanya. Tinalikuran ko siya habang siya ay nagmamakaawang huwag siyang iwanan. Tumatak sa musmus niyang isipan na hindi siya mahalaga para sa akin. Papadudot nang naintindihan ko ang kinalabasan ng ginawa ko ay lubos akong nagsisi. Kung pinahalagahan ko lamang ang paghangad ng anak ko na pagtuunan ko siya, lumaki sana si Christine na buo ang kanyang puso. Hindi sana siya nagkaroon ng malaking buwang sa damdamin niya. Matindi ang naging emosyonal na pananakit nito kay Christine. At pinaaabot ko pa ito ng ilang dekada. Ang malala pa dito ay nangyari na ang lahat at alam kong hindi ko na kailanman mababago pa ang nakaraan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sumigaw ang aking konsensya na malaking pagkakamali ang nagawa ko kay Christine.
Hindi ko man tanggap noong una ang naging kalagayan namin ay mahal ko pa rin ang anak ko, Papa Dudut. Hindi ko sinadya o ginusto na masaktan siya. Ayaw ko nang maramdaman niyang hindi siya mahalaga para sa akin. Ngunit hindi ko alam ang gagawin gayong nangyari na ang lahat. Noong araw na nag-usap kami ay walang tigil ang pagbuhos ng aking luha. Kahit hanggang sa pag-uwi ko sa aking bahay, pinagnilayan ko ang mga sinabi ni Christine. Kung mas gugustuhin ko nga ba na hindi na lamang sana siya dumating sa akin, Papa Dudut. Alam ko ngayon na hindi ko pipiliin yung wala si Christine sa buhay ko. Pipiliin ko pa rin na magkasama kami kahit gaano ito kahirap. Pipiliin kong hindi ko kailanman na ipakita na naging pabigat siya sa buhay ko. Higit sa lahat ay hindi ko man nagawa noon ay pipiliin ko nang pasayahin siya. Upang pakalmahin ang aking emosyon ay huminga na lamang ako ng malalim. Mataimtim kong binalikan sa aking isipan ang nakaraan. Inilarawan ko dito ang mga ninanais kong mangyari kung maibabalik ang panahon. Nagsimulang maglaro sa isipan ko ang mga nagawa ko sana at ang mga karugtong pang naranasan sana namin. Lumalim ang pagmuni ko hanggang sa ito'y naging madetalyadong katang-isip. Nadagdagan at nadagdagan pa ito ng eksena sa loob ng aking imahinasyon. Kahit nasa isipan ko lamang sila ay paunti-unti nitong binawasan ang bigat sa loob ko. Pumikit ako at tumuloy sa aking imahinasyon ng nakaraan kung saan ay magkasama kami ni Christine noong siya'y maliit pa. Papa Dudut, binalikan ko ito ang araw na nagpupumilit si Christine na samahan ko siya. Dito lang kayo ngayon sa bahay ha? Aalis na ako. Mama, gusto ko po kayong makasama. Hindi pwede, may pasok pa ako. Samahan niyo po ako ngayon. Sige na po. Gusto mo ba talaga makasama si mama ngayon? Eh alam mong may trabaho pa ako. Lagi na lang po kayong wala dito sa bahay. Pag day off niyo po, puro tulog naman kayo. Miss na miss ko po kayong makasama, Mama. Kaso kailangan ko magtrabaho. Para rin naman sa'yo itong ginagawa ko eh. Eh kailan po ba tayo magsasama ulit? Kailan ko po kayong makakasama? Sige na naman po ma, kahit ngayong araw lang po. Dito lang po kayo. Promise ngayon lang po. Alam mo namang hindi kita matitiis, kaya pagbibigyan kita sa hinihiling mo. Talaga po? Sasamahan niyo po ako? Pero ngayong araw lang ha, ngayon lang kita mapagbibigyan. Sige po ma, ngayon lang po, promise po. Siyempre, para sa'yo gagawin ko ang lahat. Wow, makakasama ko po kayo. Anong gusto mong gawin ngayong araw, anak? Kahit ano po ma, basta po kasama ko po kayo. Paano yan eh, ganyan din yung gusto ko. Pwede nating gawin ng kahit ano basta magkasama tayo. Sa'yo tong isang araw at matutupad mo yung lahat na magpapasaya sa'yo. Ano nga po kaya? Ang dami po natin pwedeng gawin, Mama. Piliin mo yung pinakagusto mo. Pwede po ba tayong lumabas? Oo naman. Saan mo gustong pumunta? Gusto ko po maglaro sa perya. Sa perya? Opo, punta po tayo. Mag-enjoy po tayo doon, Ma. Tapos, anong gagawin natin doon? Ano po, gusto ko pong subukan yung mga palaro doon. Meron doon po yung hinahagis yung bola tapos magsushoot po doon sa mga butas. Gusto mo yon? Opo, isushoot po lahat ng mga bola doon. Iba-iba po yung kulay ng mga butas para po sa iba't ibang premyo. Kayang-kaya mo yun, nak. At saka po, gusto ko rin po sumakay doon sa kabayo, yung pang umiikot, yung may tumutunog na magandang music habang umiikot po. Ah, yung merry-go-round. Opo, opo. Sakay po tayo dun, Ma. Dapat po magkasama po tayo, Pwede rin. Tapos syempre po, hindi po kumpleto yung araw pag wala pong matamis. Ay, alam ko na yung sinasabi mo. Sige nga po, ano po yung sinasabi ko? Eh di yung paborito mong pagkain,
Ice cream! Kailangan niyo po talaga ako, Mano. Alam niyo po kung ano yung gusto ko. Maaraw pa naman ngayon, bagay nga sa mainit na panahon. Sige, kakain din tayo ng ice cream. Yung mango flavor po, Ma. Masarap po yun. Meron ka pang gustong gawin? Di magpapahinga na. Oo nga naman, kailangan din natin magpahinga. Sige na, Ma. Sa perya na po tayo. O sige, Talaga po? pupunta tayo sa perya! Yay! Ang saya ko! Tara na! Wait lang po, Ma. Hindi pa po kayo kumakain ng almusal. Ay, oo nga pala. Ayaw mo magutom si Mama. Ang sweet naman ng anak ko. Siyempre po, love ko po kayo eh. Sobrang love din kita, anak. Magpalakas po tayo at kumain po muna, Ma. Para po marami tayong magawa ngayong araw na to. Papadudod sa imagination ko ay ginawa namin ang lahat ng gusto ni Christine. Pinuno ko ito ng makukulay na detalye. Nagsimula ito sa bahay, nagalmusal kami at masaya daw siya dahil muli niya akong nakasama sa hapagkainan. Ipinakita niya sa akin ang iniligpit niyang lalagyan ng mga laruan at sinabi ko na sobrang proud ako sa kanya. Binigyan ko ng day off ang yaya ni Christine at tumuloy kaming mag-ina pagpunta sa perya. Noong nasa perya na kami ay sinubukan namin ang mga palaro doon. Tinupad namin yung mga bidalak na gawin ni Christine. Marami pa kaming naranasan sa imagination ko. Naramdaman ko ang lahat ng ito mula sa simoy ng hangin hanggang sa himig ng merry-go-round, pati ang lamig ng sorbetes na tinikman namin. Nakita kong puno ng ligaya ang anak ko. Pagsapit ng gabi ay bumalik kami sa bahay upang magpahinga. Sinamahan ko siya sa higaan upang siya ay patulugin na. Nagpasalamat siya sa akin dahil sobrang saya daw ng naging araw niya. Nagyakapan kami, bagay na sa imahinasyon ko lamang muling nagawa sa kanya. Nagsabi ako sa kanya ng I love you at bumigkas ng salitang yakap-ulap. Ibig kong sabihin dito ay yakap na kasing lambot ng ulap. Kusa lamang na lumabas itong salita sa bibig ko. Hinele ko si Christine hanggang sa tuluyan siyang nakatulog. Nang nakontento na ako sa aking pag-i-imagine ay paunti-unti kong minulat ang aking mga mata at bumalik ang diwa ko sa kasalukuyan. Tinapos ko na ang paglarawan sa aking isipan at nakapaloob sa aking imahinasyon ang ginusto kong maranasan ni Christine at ito ay ang lubos kong pagmamahal. Kahit nasa katang-isip ko lamang ang eksena, gumaan ang pakiramdam ko na parang totoo itong nangyari, Papa Dudut. Nagpatuloy pa rin ang aking pag-iyak ngunit hindi na dahil sa panghihinayang. Pilit kong pinanatili sa puso ko ang pag-asang hindi pa huli ang lahat. Buhay pa kami ni Christine at marami pang araw na pwede kaming magkasama. Marami pang pagkakataon para maramdaman namin ang aming pagiging magkapamilya. Papa Dudut, hindi ko man na iparanas kay Christine ang masayang kabataan ay maibibigay ko pa sa kanya ang maliligayang karanasan simula ng araw na yon. Lumipas ang ilang araw na iniisip ko kung paano maaayos ang pagsasama naming mag-ina. Nang tinawagan ako ni Christine sa telepono, nalaman kong hindi lang ako ang nakakaramdam ng paghilom ng damdamin, kundi maging siya, Papa Dudut. Hello? Mama? Christine, kumusta ka na? Okay naman ho ako. Pakiramdam ko medyo umayos na ako.
Ay, mabuti kung ganon. Ano nangyari sa'yo nito mga nakaraang araw? Ayun, puro tulog lang yung ginawa ko. Pagkagising, puro naman iyak. Halos naubos ko na nga yung tissue sa bahay sa kasising ako eh. Alam nyo ma, ang himbing ng tulog ko nung nakaraan, may napanaginipan ako maganda nung gabing yon. Kaya lang, hindi ko naman makwento sa inyo kasi hindi ko na rin matandaan eh. Pero sure ako na napanaginipan ko yun nung araw na dumalaw kayo. Talaga? Pagkagising ko nun kinabukasan, medyo gumaan yung pakiramdam ko. Pinagluto ako ni Ben noon tsaka sabay kami nag-almusal. Tapos sinabi pa niya na natutuwa daw siya kasi ginaganahan na raw ulit akong kumain. Nag-aalala nga raw kasi siya kasi baka pumayat ako lalo eh. Kontento na raw siya sa kaseksihan ko. Huwag ko na raw itodo pa. Buti nakakakain ka na. Akalain mo yun, ma? Tulog lang palang kailangan ko para gumaan yung pakiramdam ko. Buti nakakapagbiro ka na rin. Siguro natatanggap ko na lang ang lahat, ma. Ginusto ko na maging close tayo nung bata pa ako. Pero wala naman ako magagawa nun kung nakadepende sa iyo yung paghahanap buhay. Na-realize ko na kaya mo ginawa yon para hindi ako mahirapan. Ikaw yung nagpakahirap para mabigyan ako ng mas magandang buhay. Christine, gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa'yo. Bakit naman, ma? Kasi naiparamdam ko sa'yo nung minsan na hindi kita pinahahalagahan. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Patawarin mo ko kung minsan nagdadalawang isip ako sa presensya mo sa buhay ko. Mahalaga ka sa akin. Kung uulitin ko man ang nakaraan, pipiliin ko pa rin harapin yung anumang hirap basta't para sa ikabubuti mo. Ma, okay na yon. Napapressure ka rin kasi dati eh. Kahit malamig kang makitungo minsan, alam ko namang mahal mo talaga ako. Sorry naranasan mo pa yung katarayan ko. Sorry ma, naranasan mo rin yung pagiging moody ko. Naisip ko na kinailangan ko maintindihan yung side mo. Wala ka rin namang choice nun, kundi isang tabi muna ako eh. Dahil hindi mo naman ako masusubaybayan, pinaalagaan mo ako sa ibang tao para siguraduhin hindi ako mapapabayaan. Alam ko nang para sa akin din talaga yun, ma, yung ginawa mo mga desisyon na yun. Hindi biro yung pinagdaanan mo para sa kapakanan ko. Ibig sabihin lang nun, talagang mahalaga ako para sa'yo. Sobra pa sa sobra, nak. Hindi man naging perfect yung nakaraan natin, ma. Ang mahalaga, ginawa mo yung best mo para sa akin. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa iyo, ma. Salamat, nak, sa pag-iintindi mo sa sitwasyon natin. Nag-decide na rin pala po ako Na ano? na aalagaan ko na po yung sarili ko. Aba, dapat talagang alagaan mo yung sarili mo. Sige na po. Concern na po talaga kayo sa akin. Ayaw nga pala, ma. Lalabas po ako mamaya para bilhin yung mga kailangan. Tapos maglilinis din kami ni Ben ng bahay. Nakita niyo naman na sobrang kalat dito sa amin. Masaya talaga ako marinig yan. Ginaganahan ka na rin kumilos. Alam ko po kasi na mahal niyo ako ni Ben. Matanong nga pala kita, Ano po yun, ma? pwede ba kitang dalawin minsan para makasama ka? Ma naman, tinatanong pa ba yan? Siyempre! Welcome na welcome po kayo sa amin. Namimiss ko na nga po kayo makasama ulit eh. Kaso ngayon na ba kayo dadalaw? As in ngayon na? Nako, pwede po kayong pagkatapos na lang namin maglinis ng bahay, ma? Nakakaya po kasi sa inyo eh. Sige, abangan ko yan. Namimiss ko na yung kakulitan mo eh. Oo nga, kaya magkita na tayo kapag pwede ka na. O siya, mag-aasikaso na rin ako. Ipagpatuloy mo lang yan, ha, Christine? Okay, ma. Bye-bye po. Love you, ma. Yakap ulap. Yakap ulap? Teka, saan galing yung salitang yan? Ewan ko ba, ma? Bigla na lang lumabas sa bibig ko eh. Yakap na kasing lambot ng ulap yung ibig kong sabihin doon, ma. Pinagsama ko lang yung dalawang salita. Nakakatuwang sabihin yun, di ba, ma? Nakakatuwa nga. Love you din, anak. Yakap ulap. Sa tanang buhay ko ay hindi ko maalalang ginamit namin ni Christine kailanman ang inimbento naming salita.
Nakapagtataka, Papa Dudut. Nasa katahang isip ko lamang dapat itong salitang ito. Kaya paano ito nalaman ni Christine? Napuno tuloy ng mga katanungan ang isip ko. Hindi kaya naramdaman ni Christine ang naging katahang isip ko? Ito kaya ang nabanggit niyang magandang panaginip niya. Nakarating kaya sa kanya ang pagmamahal na nais kong ibigay sa kanya? Maaring hindi ko na masagot ang mga tanong na ito, Papa Dudut. Ang alam ko lang noon ay isang himala na bumuti ang pakiramdam ni Christine. Bumalik ang kanyang sigla at eto naman ang pinakamahalaga. Magmula noon ay hindi ko na pinalalagpas tuwing may pagkakataon na magkita kami ni Christine. Pinaglaanan ko siya ng oras palagi at pinagsikapang bumawi sa kanya. Nadiskubre kong matagal na rin itong hinahangad ng anak ko. Kaya mabilis na nagkalapit ang loob naming mag-ina. Papa Dudut, walang katumbas ang ligaya ko na nakikita kong muli ang kislap sa mga mata ni Christine. Sa wakas ay nararamdaman na niyang kabilang siya sa isang pamilyang puno ng pagmamahal. Sa katagalan ay lumikha si Christine ng magandang buhay para sa sarili niya at sa pamilya nilang mag-asawa. Ngayon ay may sarili siyang negosyo at malakas ang kanyang loob sa marami niyang hangarin sa buhay. Higit sa lahat ay masaya siya. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbabahagi ng aking kwento sa inyong mga tagapakinig. Naway ang aming karanasan ay nakapagbahagi sa inyo ng tuwa at pag-asa. Thank you sa inyong lahat sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kelly. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section.